Ang pinakadakilang regalo ng buhay na dumating sa paglubog na ng araw ng iyong mga taon, maaari bang maging isang hatol ng kamatayan? Paano kung ang milagrong hinihintay ng milyon-milyon ay maging sumpa para sa isang pamilya? Ngayon, isasalaysay namin sa inyo ang isang nakakaantig at puspusang kwento tungkol sa isang 51 taong gulang na babae na ang imposibleng pagbubuntis ay nagpasimula ng sunod-sunod na malagim na pangyayari. Ito ay kwento ng matinding pagtataksil mula sa pinakamalapit na tao, ng isip na hindi nakayanan ang kalungkutan at ng sumpa na binitiwan sa sariwang libingan, isang sumpang nagpabago sa lahat. Humanda kayo dahil ang matutuklasan ninyo ngayon ay magbibigay sa inyo ng bagong pananaw sa lakas ng espiritu ng tao at sa halaga ng pagtubos. Ang unang dagok ng tadhana ay dumating kay Elena ng biglaan habang nasa gitna siya ng kanyang hardin at naamoy ang basang lupa. Isang nagniningas na kirot ang tumagos sa kanyang likod na nagpatumba sa 21 taong gulang na babae sa kanyang mga tuhod. Ang sakit, kakaiba at matindi ay bumuo ng mahigpit na buhol sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan na nagpukaw ng isang pigil na unggol mula sa kanyang dibdib. Hindi ito katulad ng anumang sakit na kanyang naranasan. Ang kanyang katawan, na tapat at pamilyar sa buong buhay niya, ay biglang naging dayuhan at kaaway na teritoryo. Kinagabihan nang makita siya ng kanyang asawang si Mang Nestor, isang taong may mahigpit na prinsipyo at praktikal na pag-iisip na namumutla sa sopa na pakunot noo lamang ito. Anong kababalaghan? Tahimik na dumarating ang kamatayan, pinapatuyo nito ang isang tao. Pero ikaw, tila lalo kang namumulaklak, hindi nanghihina. Kumakapal ka na nga, may kulay sa pisngi. Ang kanyang mga salita na sinadya upang magpakalma ay tila sumbat. Hindi niya nakita ang takot sa mga mata ni Elena. Hindi niya naramdaman kung paano nadudurog ang mundo nito. Ang pagbisita sa batang paramedikong si Brisa ay inaasahang magbibigay linaw at nagbigay nga ito. Isang linaw na nakakabingi gaya ng dagundong ng kulog. Matapos siya sa atin at suriin ang mga resulta ng pagsusuri, si Brisa nang hindi nagtataas ng tingin ay binigkas ang mga salitang naghati sa buhay ni Elena. Aling Elena, wala po kayong anumang nakamamatay na sakit. Buntis po kayo, halos 4 na buwan na. At kambal po sila. Ang hangin sa loob ng silid ay naging mabigat, malagkit. Si Elena ay natigilan, nakatingin sa doktor nang walang nakikita. Buntis, sa edad na 56, ng kambal. Ito ay parang isang masama, walang katuturang biro, parang kabaliwan. Ito, isang pagkakamali, bulong niya. Ngunit ang malamig na tono ni Brisa ay hindi nagbigay ng pag-asa. Walang pagkakamali, isang napakabihirang kaso. At sa inyo nangyari ito. Hindi niya matandaan kung paano siya lumabas ng klinika. Ang mundo ay naging malabo. Isang kaaway na anyo, ang mga kalsada ng nayon na pamilyar hanggang sa bawat bato ay tila mga tagpuan na ngayon ng kanyang personal na bangungot. Sa unahan, nakita niya ang tulay sa ibabaw ng madilim, mabagal na ilog. Ang isang ideya ay kusa na lang dumating, malamig, matalim, at nagbibigay kaligtasan. Isang hakbang lang, isang hakbang lang. At ang kahihiyan, ang takot, ang di maiisip na pasanin na ito, lahat ay maglalaho sa walang pakialam na tubig. Ang malamig na metal ng rehas ay nagpainit sa kanyang mga palad. Sa ibaba, sa kulay tingga na kalmadong tubig, nakikita ang refleksyon ng kulay, abong langit. Isang segundo pa, isang huling pagpupumilit at biglang naputol ang katahimikan ng isang punit-punit, hindi makataong sigaw. Si Mang Nestor yun. Nakita niya si Elena. Naunawaan niya ang lahat. Sa kanyang tinig ay naghalo ang takot, desperasyon, at huling pag-unawa. Tumakbo siya palapit,
Hinawakan ng kanyang mga balikat, inilayo siya mula sa bingit. Niyakap niya si Elena na nanginginig at sa sandaling iyon ay naintindihan niya ang nakasanayan nilang mundo ay tuluyan ng gumuho para sa kanilang dalawa. Ang ikalawang matinding dagok ay ibinigay ng kanilang anak na dalaga, si Monica. Sa loob ng ilang buwan, sila ni Mang Nestor ay namuhay sa isang marupok, punong tensyon na katahimikan, itinatago ang kanilang sikreto mula sa buong mundo. Natuto silang huminga muli, nasasanay sa ideya na hindi na matutupad ang kanilang tahimik na pagtanda. Ngunit sa mismong linggo na iyon, kung kailan hindi na maitago ang tiyan ni Elena sa ilalim ng maluluwag na damit, tumunog ang telepono. Si Monica ay pumasok sa bahay, gaya ng dati, isang buhol ng pakitang tao na sigla, mamahaling pabango at pilit na pagiging malambing na anak. "Hay tatay, sandali lang ako. Kailangan ko ang tulong ninyo," sabi niya, sabay halik ng bahagya sa pisngi ng ama. Dumako ang kanyang tingin sa paligid ng silid at huminto sa kanyang ina. Isang segundo, dalawa. Ang ngiti sa mukha ni Monica ay nanigas at pagkatapos ay dahan-dahang nawala, parang kandilang natutunaw. Ang kanyang mga mata na kanina'y kumikinang sa peking init ay lumiit, naging dalawang malamig na siwang. Nakatingin siya sa umumbok na tiyan ni Elena at ang kanyang mukha ay unti-unting nagiging maputlang maskara ng pagkasuklam. "Ito, ano na naman yan?" bulong niya at ang kanyang boses ay tila may bahid ng galit. "Ano ka ba? Matanda ka na. Nabaliw ka na ba ng tuluyan? Huwag kang magsasalita ng ganyan sa nanay mo." Galit na sigaw ni Mang Nestor, tinatakpan ang kanyang asawa. Ngunit hindi na mapipigilan si Monica. Winagayway niya ang kanyang kamay sa ama, parang nagtataboy ng langaw. "At ikaw, kasama ka pa," may bahid lason niyang sinabi. "Dapat iniisip na ninyo ang walang hanggan, tapos nag-iisip pa kayo ng mag-aanak. Nakakahiya. Huwag ninyong ipasa sa akin ang dagdag na pasanin na ito. Kailangan kong ayusin ang sarili kong buhay, hindi mag-alaga ng mga anak ninyong ito." Bawat salita ay tumama ng matindi kay Elena, humihingal siya. Tiningnan niya ang kanyang anak, ang maganda ngunit masamang mukha nito, at hindi niya ito makilala. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang ahas ang inalagaan ko sa aking dibdib. Gusto niyang magsalita, tutulan, ngunit hindi niya magawa. Biglang, isang malamig na sinturon ng sakit ang sumikip sa kanyang tiyan. Napakatindi nito, napakatalim, kaya't dumilim ang kanyang paningin. Ang kanyang katawan ay nasunog mula sa loob. Si Elena ay sumigaw ng may matinding sakit, hinawakan ng dingding, at dahan-dahan, parang pinutol, nagsimulang dumaos-dos sa sahig. "Mang Nestor, masama ang pakiramdam ko. Tumawag ka ng ambulansya." Hirap niyang sambit habang nawawalan ng malay. Ang lalaki, sa matinding takot, ay dali-daling lumapit sa kanya. Ang kanyang mukha ay nagulantang. "Pero maaga pa. Hindi pa ito ang takdang panahon," nalilito niyang bulong habang nanginginig ang mga kamay sa pagtatangkang idayal ang numero. Muling sumigaw si Elena at ang sigaw na iyon, puno ng di makataong paghihirap, ay lumunod sa lahat ng iba pang tunog sa bahay, naging hudyat ng nalalapit na trahedya. Ang ikatlong yugto ng trahedya ay naganap sa ilalim ng malamig na ilaw ng mga ilaw sa operasyon. Ang daan patungo sa ospital ng lungsod ay isang malabong anino ng takot. Sa stretcher, sa mismong pintuan ng operating room, pansamantalang nagkamalay si Elena. Ang kanyang mga mata, puno ng malabong sakit, ay natagpuan ang mukha ng kanyang asawa. "Alagaan mo sila, Mang Nestor. Huwag mong pababayaan," bulong niya, at ang kanyang kamay ay walang lakas na bumitaw sa palad nito. Para kay Mang Nestor, tumigil ang oras. Ito ay naging isang makapal, malagkit na masa ng takot.
Siya, isang taong malayo sa medisina, ay iisang bagay lang ang naintindihan. Ang mga bata ay isisilang ng napakaaga. 7 buwan pa lang, ang salitang iyon ay parang isang hatol. Sa likod ng dingding, nakikipaglaban ang mga doktor para sa 3 buhay. Natapos ang operasyon at lumabas ang dalawang napakaliit, kulubot na katawan, halos kumakapit lang sa buhay. At bakit pa siya nagpa-ospital sa edad na 56? Wala talagang isip, sabi ng batang si Rohano habang inaalis ang kanyang guwantes. At ang mga bata, kung mabubuhay man, magkakaroon ng mga depekto, sigurado na yan, dagdag ng kanyang kasamahan. Hindi nila napansin kung paano, sa loob ng ilang segundo, ay bumalik ang kamalayan ni Elena mula sa kawalan. Narinig niya, naintindihan niya ang lahat. At sa sandaling iyon, ang kanyang katawan, ang kanyang pinahirapang organismo ay tumanggi na lang lumaban. Ang mga monitor ay umungol ng isang patag, huling linya. Pagkaraan ng 20 minuto, tumigil ang puso ni Elena magpakailanman. Ang balita ng pagkamatay ng kanyang asawa at ang nakakatakot na diagnosis ng mga bata, ang isang babae ay may matinding depekto sa puso. Ang isa naman ay halos walang nakikita, ay tuluyang dumurog kay Mang Nestor. Ang kanyang utak, hindi na kayang tanggapin ang katotohanan, ay basta na lang isinara ang sarili nito. Nang dumating si Monica, ilang araw ang lumipas upang kausapin siya tungkol sa libing. Nakita niya ang ama na nakangiti habang nakatingin sa bintana. Tatay, kailangan na nating ilibing si nanay. Kinakabahan niyang simula. Lumingon si Mang Nestor at sa kanyang mga mata ay kumikinang ang malinaw, parang batang tuwa. Monica, anong pinagsasabi mo, anak? Nagpunta si nanay sa lola mo. Bumibisita lang. Babalik din agad. Tignan mo nga, ang ganda ng sikat ng araw sa labas. Lumabas ka muna, maglakad-lakad. Wala ka ng oras. Si Monica ay nakatitig sa kanya ng may takot. Hindi na siya narito. Nasa nakaraan siya, kung saan silang lahat ay bata at masaya. Nang walang nararamdamang pagkakasala o awa, si Monica ay malamig at kalkuladong ginawa ang sa tingin niya ay tama. Nagpunta siya sa ospital at pumirma ng opisyal na pagtalikod sa kanyang mga bagong silang na kapatid. Naalis ang pasanin, nalutas ang problema. Sa libing ni Elena, nagtipon ang buong nayon. Tanging ang kanyang pamilya lamang ang wala sa huling sandali. Si Monica ay nakatayo sa isang tabi, takot lumapit sa kabaong. Si Mang Nestor ay hindi na nagpakita. Patuloy na namumuhay sa kanyang sariling mundo ng imahinasyon. Nang marinig ang mahinang pagbagsak ng lupa sa takip ng kabaong, naputol ang katahimikan ng sementeryo ng isang nag-iisa, desperadong iyak. Si Brisa iyon, ang paramedikong iyon. Lumuhod siya sa sariwang libingan, sa ilalim ng malamig na ulan, sinisisi ang sarili sa lahat. Hindi ko nabantayan. Hindi ko na subaybayan. Patawarin mo ako, Elena. Kung kaya mo, bulong niya. At biglang may nagliwanag sa kanyang isip. Nanginginig siya, itinaas ang kanyang mukhang puno ng luha sa mauulap na langit at binigkas, parang isang sumpa. Babayaran ko ang aking pagkakasala. Hahanapin ko ang iyong mga anak. Palalakihin ko sila at aalagaan anuman ang mangyari. Mabubuhay sila para sa kanilang sarili at para sa iyo. Ipinapangako ko. Ang sumpa ni Brisa, na binitiwan sa ilalim ng malamig na ulan, ay naging apoy at kahulugan ng kanyang buhay. Hindi siya naghintay. Nang malaman na pumirma si Monica ng pagtalikod, nagmadali siyang pumunta sa bahay ampunan kung saan pansamantalang inilagay ang mga sanggol na babae. Ang opisina ng tagapamahala ay isang malamig na kuta ng walang pakialam na lohika. Ang babaeng nasa likod ng mesa na may pagod na mga mata at matigas na tindig ay nakinig kay Brisa
ng walang bahid ng pagkaawa. Binibini, nasa matinong pag-iisip ka ba? Ang kanyang boses ay tuyo, tulad ng dahon sa taglagas. Ikaw ay isang nag-iisang babae, isang paramedikong may napakababang sweldo. Paano mo balak sustentuhan ang dalawang batang may malubhang sakit? Kailangan nila ng operasyon, rehabilitasyon na nagkakahalaga ng malaking halaga. Bawat salita niya ay parang pako sa kabaong ng pag-asa ni Brisa. Pero nangako ako, pilit niyang tinutulan. Pinutol siya ng tagapamahala, hindi pinatapos. Ang iyong mga salita ay hindi makakapagpagaling sa kanila. At saka, huli ka na, mayroon ng nakuhang pamilyang aampon sa kanila. Napakayaman at kagalang-galang ng mga tao. Ngayon nila ihahatid ang huling mga dokumento. Sa mismong sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang pinto at isang mag-asawa ang pumasok sa opisina. Isang lalaki at babae na nasa edad 50 na may mga mukhang nakasalamin, ang tahimik na kalungkutan at marupok na pag-asa. Nang makita ang folder sa kanilang mga kamay, naintindihan ni Brisa na ito na ang katapusan o ang huling pagkakataon, at doon sumabog ang damdamin niya. Tumayo siya ng mabilis, hindi pinansin ang galit na tingin ng tagapamahala at humarap sa mag-asawa. Dumaloy mula sa kanya ang isang agos ng mga salita. Mainit, desperado, tapat. Isinalaysay niya ang lahat tungkol kay Elena, tungkol sa takot at kahihiyan nito, tungkol sa kalupitan ng sarili nitong anak na babae, tungkol sa asawang nabaliw sa kalungkutan. Nagsalita siya tungkol sa kanyang pagkakasala at tungkol sa sumpa sa libingan na naging tanging bagay na bumubuhay sa kanya sa mundong ito. Hindi siya humingi. Siya ay nagmakaawa. Ang mag-asawang Ginoong Ramon at Ginang Teresa ay nakinig sa kanya, at ang kanilang matibay na pagiging kalmado ay unti-unting nabasag. Nang tumahimik si Brisa, nang hihina, isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa opisina. Matagal siyang tiningnan ni Ginoong Ramon. Pagkatapos ay ang kanyang asawa, at isang desisyon ang lumitaw sa kanyang mga mata. Hindi namin tatalikuran ang mga bata, matatag niyang sinabi. Babayaran namin ang lahat ng operasyon. Bibigyan namin sila ng pinakamahusay na kayang bilhin ng pera. Ngunit ikaw, huminto siya, ibibigay mo sa kanila ang hindi kayang bilhin. Hindi namin iniaalok sa iyo ang trabaho ng isang yaya. Inaalok namin sa iyo na maging kanilang pangalawang ina. Manirahan sa amin. Palaging kasama sila. 18 taon ang lumipas na parang isang iglap. Nabuo mula sa mga gabing walang tulog, mga koridor ng ospital, maliliit na tagumpay at walang hanggang pagmamahal. Ang pera ni na Ginoong Ramon at Ginang Teresa ang lumikha ng mga medikal na himala. Ang pagmamahal ni Brisa ang lumikha ng himala ng kaluluwa. Ang mga babae na pinangalan ng liwayway at pag-asa ay lumaki. Ang depekto sa puso at mga problema sa paningin ay naiwan na sa nakaraan, natalo ng pinakamahusay na mga doktor at pagmamahal ng ina. Si Brisa ay hindi na nag-asawa. Hindi na niya kailangan ng ibang pamilya. Mayroon na siya. At ang pinakamasayang araw sa kanyang buhay ay nang yakapin siya ni Naliwayway at Pag-asa na lumaki na sa araw ng kanilang kaarawan at tahimik na sinabi, "Salamat po sa lahat, Mama." Nang gabing iyon, habang nakatingin sa walang hanggang bituin na kalangitan, ngumiti si Brisa. "Nakikita mo ba, Elena? Tinupad ko ang aking pangako. Masaya ang iyong mga anak. Ngayon, maaari ka nang magpahinga ng payapa doon. At ako, masaya ako rito. Balang araw, tiyak na magkikita tayo. Ipinapangako ko." Kung nagustuhan ninyo ang kwento, mangyaring mag-like, mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng inyong komento. Napakahalaga po nito para sa amin. Sa inyong palagay,
Tama ba ang ginawa ni Brisa na inilaan ang buong buhay niya sa mga batang hindi niya kadugo? Isulat ang inyong opinyon sa mga komento.